drama sa atin ito. Ang labis po namin, ang nais namin ay makapagpalinaw po sa mga isyong nangyayari sa aming lipunan. Nalaniwala po kami. Ang mga mamamayan ay may karapatan malaman ang mga nangyayari sa kanyang paligid upang magkaroon po siya ng reaksyon at magkaroon po ng kaukulang pagkilos ang ating mga namamahala. Ito po ang sinabi ng ating anak Kristo sa kanyang mga disipulo. Ginagawa po namin sa kanyang pangalan sa pamamagitan ng ating Espiritu Santo sa walang hanggan. Amen. Sa kalamanan ng Espiritu Santo. Alam niyo, napakaganda nito mga pangyayari sa nababalitaan natin. Ito mga flood scandal, program kuno-uno, mga pagpapalit sa Senado. Ang akin hong analysis, ganito po Ang pinagsimulan po nito sa aking analysis, yung pong katigasan po ng ulo ni Escudero, dahil nagkaroon na po ng impeachment, na-impeach na po sa House of Representatives si Sara. Hindi po niya pinatupad yung sinasabi Constitution na pag na-impeach na po, trial shall proceed. Hindi po ginawa ni itong si Soto, ay si Escudero, Senate President. Dinelay niya ng ganyan. So, ano nangyari? Hindi napagtuunan ng impeachment kaya po napunta sa flood control. Ang pagkaka-analisa ko, ganito po yan bago po naging Senate President, itong si Escudero, ang Senate President po noon, si Meg Subiri. During that time, ang issue po nung kay Bongbong ay sinasabi na kailangan daw ita si Bongbong kapag may mga issue na si daw ng marijuana. Tapos lumabas itong si Morales na sinasabi ni Morales na meron siyang mga katibayan na wala namang sapat na batayan. Sinasabi niya doon na may mga yung kanya daw folder, meron daw bilog. Kasi sinasabi niya may gumalaw doon ng kanyang folder na maaaring siningitan o dinoktor yung litrato na sa Cebu ay nagmamarihuana si BBM, si Pangulong BBM. Ngayon po, bumili po si BBM kay Senator Escudero na hindi pa po siya noon ang Senate President. Pinontra po yan ni Senator Escudero ang mga aligasyon nitong si Morales. At sinabi niya kulang sa ebidensya at walang katunayan, walang batayan. Ganon din, di ba, bumaba din si Estrada, si Jinggoy, tinulungan kahit napakita ko doon na talagang parang sinisiraan lang si Bongbong. Ngayon nangyari, lumabas nga na walang batayan, after 2 days or 3 days yata, nagkaroon po ng pagpapalit sa Senate presidency. Na-install po si Escudero. Baka siguro premyo niya. At si Jinggoy naman ay naging Senate President pro tempore. Pangalawa po yan. So, ganun po nangyari. Kaya lang nung magkaroon na po ng impeachment, ma-impeach na po si Sara Duterte sa pagkukuha po ng mahigit na 215 votes which is necessary to impeach Vice President Sara. Ang nakalagay po sa Constitution, pag nagawa na po yun, nakuha na pong sufficient number na 215, may pahabol pang 25, bali 240, dapat sinimulan na po ang paglilitis. Hindi po yan ginawa ni dating Senate President Escudero. Dinilay at ang tactic, ginawa niya lahat. Lumalabas na nakipagkasundo siya dito sa mga senador ni Duterte. Dinilay, tapos
Itong mga nakaraan naman, itong mga nito nakaraang buwan naman, akala magsisimula na, dinilay na naman ho niya, iniriman na naman niya yung articles. Kaya, lumalabas na kasama siya ng mga DDS, ng mga senador ni Duterte para wag aksyonan itong impeachment. Ganun ho ang nangyari. Kaya sa akin pa, further na pag-aanalisa, siguro sabi ni Inong Malacanang, kung wala naman tayong gagawa, wala nang ginagawa ngayon sa issue sa dito sa impeachment, pumasok sa isipan nila, lalo na si Bongbong, sabi niya, tinanong nga natin yung issue ng flood control. Kasi sa pagkakaalam ko, may idea sila kung anong weakness ni Escudero. May weakness ho sila na yun lamang ang tamang paraan para mapababa itong si Escudero ito. Ano yung issue yun? Noon po kasing taong 2022 nang tumakbo ulit senador, itong si Chis Escudero, ay meron po sa kanya nag-donate si Lawrence Lubiano na halagang 30 milyon. Campaign donation niya for political activity. Ay bawal ho yun. Dahil sa sinasabi po ng ating Omnibus Election Code na Section 95C, sa paragraph C, na kapag ka ang isang kandidato ay tumanggap for political purposes during the time ng eleksyon at yung nagbigay ay mayroong financial interest, may kontrata, pagsusupply ng goods or services, doon sa nakaupo, yun po'y pinagbabawal at ang kaparusahan sa aking pagkakaalam, ang tumanggap ng donasyon ay maaaring tanggalin sa kanyang pwesto. At yung nagbigay, maaari din namang na sinasabi ng batas na makulong from 1 to 3 years. Kaya yung pumutok ko ang balitang yan, nagmalaki na naman ito si Escudero ko, kakala ko matalino. Wala rin pala, sabi niya, walang karapatan ang sino man makialam sa amin sa pondo ng Kongreso pagkat power of the purse belong to Congress. O tama naman ho yun, pero ang issue ho dito, yung pagtanggap ninyo. At sinabi mo rin na may naninira sa mga congressman para matanggal ka. Sa tingin ko, hindi naman congressman, kapwa mo senador talaga nakakita sa iyo. Alam na natin kung sino yun. Yun nga ho, nagyabang ng nagyabang. Ngayon na-interview na ho, ito chairman ng COMELEC na si George Garcia. Ipinaliwanag niya na yung pagtanggap at ng isang kandidato during sa election for political exercise na may kontrata nagbigay ay meron pong kaparusahan. Yun na nga po, kailangan po ito ay dapat ma-prosecute within a period of 5 years. So, kung nangyari po yung tanggapan noong 2022, dapat ito ay ma-prosecute within the period of 5 years. So, from 2022 to 2027 to 2022 plus 5 years is 2027. Kaya sako pa po siya. Kasi pagka lumagpas na po yung 5 years, so beyond the 2027, may prescriptive period na pa not to prosecute. Mababali, wala na ho yung kasalanan na yun. Ayun, ano nangyari ngayon ho? Ano nangyari? Itong nakaraang linggo, nagkaroon na po ng pagpapalit ng Pangulo ng Senado na dating sumusuporta sa kanyang 15 laban sa 5 sa minority sa pinangunguna ni Soto. Yung 19 niya po ay naging 9 na lang, nabawasan ng 10. Pumunta po sa minority kila Soto. Kaya yung dating bilang nila Soto 5 plus 10, naging 15 na ho sila. Kaya ako naniniwala, yung pagkuha ng 10 yon ay merong kinalaman nga roon sa ginawa ni Escudero. Unang-una ho, pinaniniwalaan nila, dapat daw, they have to maintain the integrity of the Senate. Paano magkakaroon sila ng masusing investigasyon kung kaninong yung pinuno nila?
ay merong gasgas sa anomalya sapagkat yun hong nagbigay sa kanya na si Lawrence Lumbriano ay isa pong nag-donate ng 30 million at nakakuha naman ho siya ng kontrata na 5.4 billion. Kasi, nung pinangalalan po, di lang po ako sigurado kung 5.4 billion kasi yung pong 15 kontraktor na pinangalanan ng ating Pangulo ay nakakuha po ng 20% ng 545 billion. Kung 20% po yung 545, may 100 billion po yun. At nakita rin naman natin, ang balita, nagsingit si Escudero sa Sorsogon na 9 billion, tapos si Villanueva sa 12 billion. Ayun po ang nangyari. At saka, isa pa, maliban po roon sa integridad na pinipresent ng iba senador, ay naniniwala rin ako mayroon hong impluensya ang Malacanang sa pagbaliktad. Bakit kanyo? Kasi yung dalawang senador na si Villar, yung magkapatid, hindi po yung babaliktad ng walang dahilan. Eh nakita naman po natin na nangyari sa kanilang negosyo ngayon. At isa pa, during ng si Duterte ay Pangulo, patatanda nyo, si Mark Villar po ay secretary ng Public Works. Marami rin po ng mga flood control. Baka tatakot sila, tamaan sila. Tamaan sila ron. Kaya ngayon pa lang, maaga na sila sumuko. Kasi, anong dahil sila, bakit siya babaliktad? Ang tapos isa pa ho, ang dahilan din, itong si Marcoleta na sobrang yabang, first time na binigay, masyadong na in-spoiled nitong si Escudero, neophyte pa lang, binigay na sa kanya yung pwestong chairman ng Blue Ribbon. Hindi po binibigay sa mga veterano, pero binigay ho as a compromise ho sa mga DDS senator. Yan ang compromise nila. Kaya nga lang, lumabas ang ugali ni Marcoleta, may pagkamayabang, tapos ngayon, inilaglag siya ng kapwa niya mga senador. Sino to? Nabuisit din sa kanya sila Tulfo, ko yung magkakapatid, bumoto na sa kapila. Maraming nayabang sa actuation niya. Kaya sabi ko, isa pa rin ang malaking factor dito, yung influensya ng Malacanang, maaaring natawagan ng mga Tulfo, itong si Cayetano, sapagkat si Pia Cayetano ay member po ng alyansa. Yung kanyang kapatid, talaga kahit na anong gawin natin, kung ano mo tayo magagawa, talagang Duterte huyo, si Alan. Si dito lapit, yan naman kung nasa ng agos ng tubig, naroon yan, kaya kayang-kayang tawagan yan. Tapos itong si itong si Gatchalian, ayun. Kita niya na dudungisan talaga integridad ng Senado, kumampi na lang. Pero ang binigay ho sa kanya, niretain niya person chairman ng powerful na itong tinatawag natin na Finance Committee. Yan po mga nangyayari, kaya nagkaroon po ng katakot-takot na baliktaran dyan. Sino po ba yung mga senador na si JBS Ercito, the good one. Siguro na konsensya rin dahil nabansagan yung kanyang kapatid na the bad one. Ito po naman talagang the bad one sa lumalabas ng mga balita. Ayun bumaliktad na rin si Jinggoy. Kaya naniniwala kung talaga may influensya dito ang Malacanang. Ang naka-apekto. Ngayon ang problema nito si dating Pangulo ng Senado, Chis Escudero, ay paano niya magpapaliwanag? Nasasabi niya na makakalusot siya sa Section 95C na sinasabi pag ikaw tumanggap, anong paliwanag pa? Anong klase pang paliwanag? Pakalinaw ng batas pag tumanggap ka ng donasyon doon sa kontrakto na mayroong financial interest at may kontrata, buhay na kontrata. At the time ng election, after the election, tumanggap ka. Ano pang paliwanag doon? At
napansin ko nga yung habang nasa hearing ito si Lupiano, parang binulungan ng kanyang abogado kasi tinatanong siya kung totoo ba at tinanong po siya, tama po, magaling pagtatanong sa kanya ni Congressman Chel Jok no Akbayan sa hearing po ng Impraco, grabe. Totoo ba nagbigay ka? Opo. Magkano bigay mo? 30 million. Ay, nagpasabi, meron pa siyang hirit na sinabi, personal funds ko yan. Bumulong yung abogado. Walang kwenta regardless kung personal funds mo, hindi yan batat, ikaw ay nagbigay. Ang sinasabi doon pa nagbigay, juridical person or natural person. Ibig sabihin po ng juridical person, yung mga korporasyon, whose personality is separate and distinct from the incorporator. Separate and distinct po yan. At maaari ding sa money trail, pwede rin kunin doon. Saan ba nanggaling ang 30 million? Pwede magbigay lamang si Lubiano ng sarili niyang pera. Ang negosyo niyan, nasa centerways. Makikita ho yun doon sa money trail na yun. Yung ba magbibigay ka lang dahil gagalingan ka nanggagalingan ka kay Escudero, 30 million, wala kang pakinabang, parang mahirap naman mapaniwalaan yun. Pag tayo nagbigay, may kapalit yun. Kaya nga palit, lumalabas nga yung kanyang pagkuha niya, nakakuha ito ng 5 billion. Huwag sabihin na walang kapalit yan. Makakakontrata ka ba? Makakakuha ng ng mga ganyang klaseng proyekto ng pumunta ka lang sa DPWH. Tapos nabigyan ka na, mahirap paniwalaan yan. Hindi ka katanggap. Kaya ngayon, ikaw, Chis Escudero, umanda ka na ngayon. At napabalita pa ngayon at kahapon na constitute na investigative commission na pangungunahan ni dating Senior Justice Antonio Carpio kasama si dating Justice ng Supreme Court si Stella Bernabe. Yan, mahirapan. Paano mo paliliwanagan? Hindi ko makikita kung paano ka makakalusot. Na sinabi personal. Paano personal? Kahit na personal basta tumanggap ang politiko, wala na. Ano pang dapat? Ano pang klaseng palusot ang gagamitan? Ang gagamitin mo, anong logic? Huwag mo nang gaguhin ng Jesus Escudero mga tao, na nagagalit na. Kita nyo naman yung nangyari dito sa mga kaganapan, yung mga rally dito sa UP. Kung saan, pinagbabato ng mga kamatis itong si Joel Villanueva na anak daw siya ng Diyos. Tsaka si Jinggoy na pareho may mga kaso. Yun ang karang pala kami pagluluko Kasama ka na dapat at ikaw naman, Chairman Garcia, meron ng mga dokumento sa iyo. Kasi sa pagkakaalam ko, kapag ka ang isang kandidato ay nag-file ang kandidato, ang isang kandidato after the result of the election, mga 30 o 40 days, so kailangan sila magsabit ng kanilang statement of contribution expenditure. Yun po ay nakanotaryo, pinibigay po sa COMELEC, sa finance ng COMELEC. Naroon po yan, dokumentado po yan. At nakanotaryo pa yan. Kaya paano mo palulusutan yan, Chis Escudero? Saan ka kukuha ng mga at ikaw naman, Jers Garcia, tinitingnan ka rin dito. Huwag mong palulusutin yan. Ikaw ang tinitingnan tao dito. Malalaman natin kung ikaw sinusuppress mo ang batas. Kaya mahirapan kayo makalusot at dapat ko rin sabihan kayo, nakatutok ang mga tao. Mabuti pa nga, Pilipino medyo hindi pa masyado. Ano nangyari sa Indonesia? Ano nangyari sa Nepal? Sa Thailand, pinalayas ng Thailand. Na dapat lang dapat magising na mga tao. Hindi pwede tayo paglulukuhin ng mga ito, lalo na mga kabataan na alam nila, niloloko tayo. Gising na po mga kabataan at nakakatuwa po sapagkat kung mapapansin po nyo, pag nagbukas kayo ng inyong Facebook, ang laman po, puro sa ganyan po, kawalang yan, ganyan. Ibig sabihin, nagbibigay pa ng mga ebidensya, ay ito po mga tao ng mga nagpapalo sa Facebook, sila po nagbibigay. Kaya
Mahirap na po magpalusot ngayon. Tsaka kung paano kayo, paano kayo nakakahiya kayo, kung paano kayo alipustahin doon. Kakahiya. Kaya, yun ang masasabi ko. At marami ang masasabi dito. Yun na nga po, nag-name na ng ilang ang mga sila Diskaya nung nasa Congress, ninim na po nung nasa Senado sila, meron silang mga sinabi mga congressman at mga DPWH. O, tapos, nung naman itong mga DPWH, nung nasa Congress sila, ang sinabit naman ay mga senador. Ang napapansin ko, pagka sa Senado, wala sumasabit na pangalang senador. Pag sa Congress, wala sumasabit na mga pangalang congressman. Gantihan lang eh. Gantihan lang ang pangyayari. Kaya, nagtataka ang mga tao. Kaya, at tapos pa ho, yung mga corruption ay nanganganak. Anong halimbawa sinabi kong nanganganak? Itong mga Diskaya, napakarami yung sasakyan. Napakaraming sasakyan. Mga luxury cars. Nung imbestigahan po ng Bureau of Customs, hindi pa pala bayad. May mga dokumento na kulang pa. Kaya na pinabibistigan din. Pati ho custom. Grabe talaga sa bansang ito. May sabit pa rin, ang anak pa rin yung korupsyon. Hanggang kaguluduluhan yata yan. Yun ang tinitingnan ngayon. Sabi nga ng kilala kong foreigner, sabi niya nung pumunta siya rito, nababasa niya yung mga diary, mga tungkol sa korupsyon, sabi niya, bakit sa Pilipinas, ang mga Pilipino magkakamukha? Bakit magkakamukha? Lalong-lalo na isang gobyerno. Bakit magkakamukha? Magkakamukha kasi mga mukhang pera. Tama, magkakamukha nga. Pinapakita pa natin, maka-Diyos tayo, samantalang sa Asia itong number 1 sa corruption. Pinalabas pa natin tayong number 1 na religious. Ngayon naman po, mapunta naman tayo dito sa issue naman, isa na naman issue rito. During sa congressional investigation, sa Infracom, sa Congress po, hindi po tungkol po sa, hindi po wala po pinalaman sa Infracom, hindi po. Tungkol po sa pagharap ng COA, Commission on Audit, sa Budget Committee, para ipagtanggol yung kanilang budget. Alam nyo kasi, pag ikaw ang cabinet member o head pa ng lahat ng mga departamento, kailangan personal mo ipagtanggol mo ang mga gastusin dyan every item. At that will not prevent Congressman or Senator from pursuing another question other than the number. Ang pinulsuho dito nitong si bagong congressman ng party list na kamanggagawa, San Fernando yata ang pangalan, at si Antonio Tino na teacher, sinabi nila, at umano rin po, nagtanong din si Laila de Lima. Ang sabi nila, Mr. Cordoba, si Mr. Cordoba po, siya po ang chairman ng POA, naroon po siya pariwanag yung budget. May napansin kami, sa inyo palang opisina, ay mayroon pa isang commissioner na ang pangalan ay Mario Lipana. Ang Mario Lipana niya, mayroong asawang si Marilu Lipana na mayroong kontratang sa DPWH na mga flood control project. Di ba ang mandate ng COA ay para tingnan kung mayroong mga sabwatan, mga sobrang mga paniningil o nagawang proyekto, tapos kayong mga dapat tumingin kayo pala ang sumicheck. Hindi maiiwasan dyan na hindi nyo impluensyahan ninyo yan.
At matatandaan ho, itong si Marilo Lipana ay tumakbo po yan ng party list. Ang vendor party list na siya pong patatanda niyo sila, ginawa nila si Diwata. Ayun. Nangyari, hindi rin pinalad. Kahit na malaki ang ginastos. Malaki ang... Kaya ngayon, sinabihan siya na si Cordoba na chairman, sinabihan po nila Laila de Lima, ni Chel Jokno at ni siya na po, Laila de Lima, si Antonio Tino, si Samper ng Kamanggagawa, na sinabihan siya na paano nangyari yan? Paano nangyari na kalusot sa inyo yan? Kung di pa nangyari ito, hindi lalabas yan. Ngayon, nasan hungay nitong silipana? Naroon sa ibang bansa, nagpapagamot daw. Dalawang hanggang katapusan nitong ano. Kaya ang advice sa kanya, yan impeachable ang kanyang ginawa. That was, kasi pagka ikaw po ay member ng Constitutional Commission, ang impeachable officer po sa ating Constitution, ito po, Pangulo, Presidente, Vice Presidente, Supreme Court, including the Chief Justice, Head of the Constitutional Commission, which is Commission Audit, COMELEC, COA, at Ombudsman ay pwedeng matanggal through impeachment. Yung ginawa po nitong Mario Lipana na pinabayaan niya na makapagkontrato ang kanyang asawa, na na-discover nito lamang, baka may mga previous year pa yan kasi nag-appoint ho dyan ng si Duterte, si Mario Lipana baka meron pa yan doon na mga proyekto. Ang ginawa ko niyang pagpasok ng kontrata sa public highways, that is constitute betrayal of trust, which is a ground for impeachment. Kaya sinabihan siya, sabihan mo ang iyong isang commissioner mo na mag-resign na, kundi mapapahiya kayo. Pagka hindi siya nag-resign, mapipilitan kami na mag-file na impeachment na madaling makuha yun sa kanya. Kaya ito talagang garapala na talaga dito Ay ano pa bang mga ahensya ng gobyerno tinamaan na nagkaroon na ho ng mga resignation? Yun sa yung PICAB, Philippine Constructor Association. Tingnan ninyo, sila nagpapatupad na kung sino makakapasok, makakapag-bid. Tapos sila, kontraktor na mismo. At may chismis pang nangihingi sila ng pera. At tapos member sila. Ayun, may mga nag-resign na. Ang kakapalo ng mukha, talaga namang hindi natin mahal talagang talagang sagat sa buto talaga itong mga ito Yun ang mga pangyayari. Kaya inaantay po natin ang mga pangyayaring yan. Ngayon pabalik tayo dito sa usapan sa Diskaya. Kasi doon sa Impracom meeting din, hindi ko lang sa Impracom meeting o sa budget lang, narinig ko ang boses ni dating Congressman Erice ng Caloocan. Sinabi niya na kailangan dapat may magpaliwanag tungkol sa insertion ng budget. Kasi ganito po yan, bakit po nagkaroon ng insertion? Pag may ginawa pong budget, ang budget and management, ang mga input po niyan galing po sa kanya-kanyang mga departamento. Input po yan. Itong gastos ng ganitong departamento. So yung kanilang nakuha data, lalabas doon yung kanilang kwenta kung magkano bawat department ang kanilang gagastusin. Yan po ang tinatawag na National Expenditure. NEP, National Expenditure. Pagka yan po nabuo na nila, dadalhin po yan nila sa Kongreso na kung saan hihimayin po yan ng mga congressman at pinakahuli sa Senado.
Ngayon, pagka yan po ay niratifika na, pagpalagay natin, okay na sa Kongreso, pumasa na sa plenaryo ng Kongreso after mga individual amendment ng mga congressman. Ganon din po sa Senado, sa Senado, yan po ay magmimit po ang mga member po ng small committee ng dalawang kapulungan. Yung Kongreso po ay naririyan po is ang Speaker, Chairman ng Finance, Majority Floor Leader at Minority Floor Leader po. Tapos ganun din po sa House din. So, pipinuhin na nila, sabi nila, ito na ang budget natin. Sitag na small committee. Pagka nagawa na po yan, yan po tinatawag na General Appropriation Bill, GAB. At pag pinirma na po ng Pangulo, magiging General Appropriation Act o batas na. Anong nangyari nagkaroon ng ganitong klaseng magic. Tapos na nagawa ho yung budget na yan. Kunyari, pagpalagay natin na pagkasunduan nila na 100 million. Napagkasunduan na lahat yan, ha? Yan na sinubmit ng Budget and Management in the form of National Expenditure, NEP. Pinasa ng Kongreso at Senado. Ipapasa para maging General Appropriation. Bakit? Biglang may pinasok sila, tinatawag nila insertion, ipinasok na hindi pinag-usapan ng Kongreso at Senado sa plenaryo o sa BICAM nila nang mag-meeting po sila. 2, 4 na lang po natitira dyan. Ang pinaka-final ho, ang Senate President na si Chis Escudero at si Grace po, Senador bilang chairperson ng Finance Committee at si Speaker Martin Romualdez at ang counterpart naman sa finance ng Grace po ay si Saldico. Ngayon ho, naghumihingi ng paliwanag during sa budget deliberation. Itong si Congressman Tiangco, sabi niya, sino ba ang gumawa ng budget? Sino ba nagsingit na yan? Ang nakapagkakalma, sabi niya, si Romualdez at si Saldico. Nasaan si Saldico? Nawawala na. Ang huli, nasa Amerika, tapos katulad ni Jamie, meron na rito sa kanyang liig. Ganyan yata pag may mga tinatawag, pag may mga kasalanan Yun, wala makapagpaliwanag. Kasi sila lang kasi ang nasa katayuan, magpaliwanag, o baka sila din ang naglagay noon. Kasi tapos na ang budget insertion Yung insertion, nariyan yung mga ghost project. Kundi ghost project, substandard, overpriced. Yan ho. Sa Senado naman, tumahimik na itong si Grace po. Kala mo, walang kalamala. Kaya ngayon nang marinig ko ang boses, itong si Congressman Iris na sinabi, ipatawag. Itong si Grace po kasi siya lamang ang pwede magpaliwanag. Sapagkat hindi naman pwedeng pagpaliwanagin ng mga senador ng mga congressman. Yung kanilang boss chief na si Martin Romualdez. Itong mga senador, hindi nila pwedeng tawagin yung kanilang dati lang boss chief na si Escudero. So natitira na lang si Grace po para magpaliwanag ho. Napakahalaga ho niyang insertion na yun kasi sa privilege speech ni Senador ni Ping Lacson, may sinabi ho siya na yung 355 million na sinabi ni Bryce, yung USEC, ay yung assistant district engineer ni Alcantara, ay sinabi niyang itong si Jinggoy ay may pinasok na 355 million which is a line item. Pumasok ho yan sa insertion. Ay nung binagsak sa Bulacan. Tapos ang balita pa na meron yata nagdala ng pera doon sa Senado. Kaya sabi
ni Senator Lacson, pagpapaliwanagin niya, yung nagdala roon. Kasi meron na silang idea, makikita naman daw yun sa CCTV. Tapos, maano natin, itong si Senador Villanueva, tsaka si Senator Jinggoy, para ang gagaling ng mga artista, wala rin silang nalalaman doon. Meron na ako kayong mga record. Huwag na kayo mag-ano, kaya hindi ko masisisi yung mga estudyante at mag-aaral ng UP na kung paano yung muka ng dalawang senador na ito ay pagbabatuhin at palipustahin, murahin, batuhin ng masasamang bulok, kamatis, para ba sinusuka yung mga anuan nila. May mga record na ho kayo. Ang gagaling nyo pa magpaliwanag. Yan ang mahirap eh. Isa pa, ito si Jeremy Villanueva, nagpapanggap na anak ito ng ano. JIL, Jesus is Lord. Ayun pala, yung JIL yun, hindi pala ganun pagkakano. Joel is liar pa no. Paano naman kayo sa mga member ninyo? Bit pa ninyo. Pinagmamalaki pa niyang born again. Kayo pala. May mga kaso na kayo eh. Tsaka sobra na naman ang ano ninyo. Ang ano ninyo iridi ninyo, sobra-sobra naghihirap na mga Pilipino. Kuwawa naman yung ating mga may hirap. Lalo dito sa amin sa Paranaque. Kakaawa ko ito. Kaya nga minsan ho ako, mapapansin ninyo, hindi po regular ang ating programa dahil pa nagkakabahat, lumalakas ang ulan dito, wala pong wifi itong aming opisina. Gusto mga namin na mag-ano, hindi po namin magawa, bakit tataka nga ako? Bakit dito? Ay sobra po ang baha dito. Dapat maimbestigahan din natin yan eh. Anong pangyayari, bakit nangyayari ganyan? Mayroon bang ginagawa ang ating mga namamahala dito? Kakaawa ho mga mahihirap, lulusong sa tubig. Kinukuha sila sa kanilang mga tahanan upang dali sa mga safe na lugar, iniiwan. At pag lumusong, baka magkasakit pa ng leptospirosis. Kung may hirap po, may sakit na leptospirosis dahil sa ihi ng daga, ito naman mga korap nating mga opisyal, mga congressman, senador, DPWH, contractor, ang tawag naman sa kanya, kleptopyrosis, klepto from the word, kleptomaniac, mga magnanakaw. Na kombinasyon ng magnanakaw at sakit sa baha, kleptopyrosis. Eh sabi nga, nakita ko po yung isang quotation po ni Mahatma Gandhi at dakilang leader ng India, sabi niya, nang ginawa ang planetang Earth, ang resources ay tamang-tama lamang po sa pangangailangan ng buong sambayanan, which is enough to accommodate the resources produced by Earth is enough to sustain the needs of its people. Pero pag may mga swapang greedy, nagkukulang po, sumisikip, nahihirapan. Itong mga mag-aaral natin, bring mo, papasok yan. Lulubog sa tubig, lalo mga elementary, madaling tamaan ng sakit, mga high school natin, college, magbabaka sakaling papasok, tapos uulanin, tapos baha ang kanilang aabutan. Habang yung mga matatakaw na mga korap na opisyal, ayun nasa kanilang mga magagandang tahanan, nagbabakasyon sa ibang bansa, nasa magaganda na ng lugar, ang kakapal ninyo. Kaya naniniwala ko, meron tayong may mga may mga pananagutan yan, may karmang yan eh. Tsaka po yung nangyari nitong flood control,
Palagay ko, meron, yung nagkaroon po ng issue sa flood control, bakit po bumulaga sa atin? Dahil may divine intervention sa pagkain ng tatlong bagyo pong pumasok. Yung Chedeng, Domeng, tsaka yung letter E, doon na po pumasok sa isipan ng ating Pangulo na imbestigahan ito. Na wala nang katapusan. Ang korupsyon. Maano ninyo kung di kayo maiinis. Kumukubra sila ng pera, gawa na pala. Hindi lang yung gawa na, patuloy pa nilang pagkuno. Paano nga, mayroong sindikato. Sindikato yan. Sa DPWH, at hindi po mangyayari yan kung wala pong kooperasyon ng mga congressman at senator kasi po silang pinanggagalingan niya. Alam niyo naman kasi, dito kasi sa eleksyon natin, masyado na magastos eh. Hindi ka naman pwede makatakbo rito ngayon nang wala kang pera. Pero, ang nag-introduce din ng ganyang klaseng sistema, mga politiko na rin. Hindi ka basta-basta pwedeng tumakbo to kung wala kang malaking pera. Saan naman nila kukunin yun? Sa kurakot nila. Na pinalaki naman ng mga politiko. Kaya gusto ko ng mga politiko, Pilipino should remain ng mga bobo para patuloy nilang nakawan. Kayo, sasabihin ng mga politiko sa mga mahihirap, kayo hanggang ano na lang kayo, hanggang ayuda na lang kayo. Huwag kayong tatalino, baka malaman ninyo, racket namin. Kaya ang Pilipinas, mga kabataan, sa pinakamaraming mga mahihinang ulo. Yan kasing ginawa nila eh. Kailangan mag-remain, hanggang ayuda na lang kayo. Kami magsasabi kung ano dapat yung tanggapin. Wala kayo dapat mag-isip. You will remain as a slave. Kami magpapakain sa inyo. Kaya alamin nyo, nainggit nga ako sa nangyari sa Indonesia at Malaysia at sa Thailand. Nagkaroon ng pagkakla sa mga tao roon. At nabalitaan ko rin sana dahil sumama tayo sa mga pagkilos na ito. Ang alam ko magkakaroon yata sa 21 ng mga pagkilos upang bigyan pansin ang mga pangyayari. At natutuwa rin ako, tulad ng binanggit ko kanina, dito po sa social media ay talaga po namang nakapag-cooperate at kumpleto po ang pinoprovide po ng mga tao. Kaya may hirapan po ngayon itong mga corrupt na ito dahil hindi kayo makakapagtago. Kung may CCTV sa labas, nagre-record yan at may mga cellphone naman itong mga tao natin. Yan nakakatuwa po talaga nagka-cooperate na po sila. At kailangan po natin wakasan ito. Dahil kawawa naman po ang ating anak at ang ating pong magiging mga apo. Ito bang mamanahin nila? Dapat tapusin na po yan. Isa pa rin po napansin ko, malalaman mo kung sino talagang nagtatago ng sikreto. Kasi nung tinanong po yung DPWH na Yusek Bryce Hernandez, tinanong siya kung willing siyang mag-submit ng salin. Sabi niya, okay. Okay ka ba mag-submit ng i-waive mo ang bank secrecy? Okay, pipirma. Yung mga cellphone mo, pwede ba, pwede namin makita ang mga lamang? Pwede rin po. Pero pagdating punto si Alcantara, na siya naman talagang pinununtong sa sindikato sa Bulacan, ayaw po ibigay. Nalalaman natin kung sino. Kung sino talagang nagsasabi ng totoo at may tinatago at yung nakikinabang. Tsaka napansin ko rin yung sa mga testimonya nitong mga public highways, ito si Alcantara, Bryce, tsaka ito yung Mendoza, at iba pang mga kasamaan, ginagawang money laundering ang kasino. At tingin ko parang ganito
Kunyari, pagpalagay natin, magdadala sila ng ganitong amount. Pagpalit mo 20 million. So, pag may dala kang 20 million, ipapalit mo ng chips yan. Worth 20 million. Pagpalagay mo, ipatalo yung 5 million. Oh. So, may natitira pa siyang 15 million. Ipapalit ho nila ng kasya. Pero sa sobrang laki, i-isuan na lang mo sila ng cheque. Ng mga kasino. So ngayon, malinis na kasi yung tinatawag na activities ng money laundering. Saan mo ba nagsimula ang salitang launder? You know, ang launder para bang sa labada, laundry. Yung marumi, nilinis, sinabon, binanlawan, laundry na ho yung. Para naman sa ano naman, laundry. You know, pinalabas yung pera nila. Kaya pag i-deposit nila sa bangko nila, malinis na dahil galing na ng ano galing na ho ng kasino Ganila ang kanilang ginagawa. Kaya kita nyo naman, yung nakita natin dun sa opisina, ako ng puta, grabe yun. Punong-puno yung mesa ng bilyaran, puro pera. Sobra-sobra, samantalang naghihirap yung mga marami tayong naghihirap. Yun yung nakakaawa ho sa mga ating mga kababayan. Sana nga naman at aking panalangin na maging matagumpay itong binuo ng ating Pangulong BBM na Independent Commission. Ang purpose lamang ho nito ay mag-imbestiga, kumuha ng mga magkano ng data. Mga data lamang po. At yung mga data nila ay hindi po sila ang magpo-prosecute. Yung mga data niya, ang gagawin mag-estimagan sila ano sila ng kaso, magbibuild up sila ng kaso according dun sa mga data nilang nakolekta. Na meron silang power to summon witness, pati mga dokumento. May power. Ngayon, pag nagawa na po na nila yan, yung pwede na nilang i-submit sa ombudsman at sa Department of OJ na siya magpo-prosecute. Natuto po sila ang gumawa ng ganyan kasi nung panahon ni Pinoy, gumawa po siya ng Truth Commission para bang binigyan na extra power na magpo-prosecute. Hindi po dapat kasi ang dapat mong gawin lang mag-gather, analyze ng data. Yan po ang kanila. Kaya napakaliwanag po niyaan. Sana maging matagumpayan at sana bago mag-impeachment, February, sana matapos na yan kasi para ho ang atensyon ng mga tao nasa impeachment. Hindi mahati ho. Iba namang klaseng kawalang yan naman doon. Ngayon, mabagay ko na rin ng impeachment na alala ko talaga itong si Digong Duterte. Itong abogado niya si Kaufman talagang magaling mag-isip ng mga palusot para mag-delay. Kasi siyempre, ang laki ng bayad dyan. Grabe yan, highest po doon sa mga abogado. Lahat ng pandidelay, ginamit na ho niyan. At meron siyang ginamit na dinidisqualify niya yung mga judge, prosecutor, pati yung kapangyarihan ng ano. Ginamit na ho. At ang huli, hindi na po matutuloy itong hearing sa confirmation of charges September 2010 dahil may dimensya na yata ito si Digong, Pangulong Duterte. Hindi na niya malalaman kung ang sinasabi raw niya, hindi niya na-recognize yung mga pangyayari. So, Ridog dapat ituloy yun sapagkat wala sa katinuan Pero hindi po ako naniniwala. Mahirap po. Isa na naman yung style yan. Bolok na yan, Atty. Kaufman. Binobola mo lang kami. Kapag babasihan natin, bakit pagka lumalabas, pag nakakausap niya mga anak niya, si Sarah, si Katie, at iba pa, ano sinasabi nila ba? Ay, spirit ang ano namin, tapos nagipagkwentuhan pa. O ano nangyari sa eleksyon namin, at sinasabihan kami, ganitong gawin yung ganun. Tapos sasabihin, hindi nalalaman.
medyo papalusot. Tapos ang gusto pang kanilang kapila ngayon, maging compassionate naman daw ang mga tao, ang ating pamahalaan. Kailangan daw i-exercise naman natin ang ating for purposes of humanity. Di ba tayo binarder niya humanity nga? Maawa daw tayo sa kanya, kaya kailangan daw pauwi na raw sa Pilipinas. Dito na lang daw kasuhan. Naku po! Pag di mahirap yan, pagka dito pinauwi yan, naku, kita nyo naman ang ano niyan, ang influensya niyan. Gusto nila, dito na lang daw, lumang tugtugin na yan. Dito na lang daw kasuhan, naku po. Malabo yan. Tapos, sinabi pa ng kanyang kajowa niya na si Hanilit na Diyos na ang bahala. Paano Diyos na ang bahala? Minura nga niya. Mananalangin kayo pagkatapos, minura niya. Kayo mag-isip-isip naman kayo sa pinagagawa ninyo. Sumpanin niyo yan. Wala pa akong nakita kay sinong tao na nagmura sa Panginoong Diyos. At sobra sa kayabangan. Sabi niya noon kayo mga ICC, bilis-bilisan niyo na. Ang investigasyon ninyo. Baka pag pumunta si Paing ko pa kayo, anong nangyari? Siya nasipa. Ganun talaga, meron tayo tinatawag talagang karma Nakakapit na po yan Kapag ka meron kang ginawang kamalian, ay susuklian ka rin ng kamalian. Kaya kung kabutihan naman ang isusukli sa atin. Ganun po ang ikot po ng mundo na hindi po nawawala sa paningin ng ating pong may kapal. Lahat po ay may karapatang parusa at may kaukulang gantimpala sa mga gumagawa ng hindi maganda sa ating mga So, ganoon na nga po. At sana marami pa magandang balita ang dumating sa atin at patuloy tayong tuloy ng kwentuhan natin dito sa ating programa Kontrapunto. Muli po, maraming salamat sa inyong pagkinig at magkita-kita po tayo muli sa susunod na balita. God bless sa inyong lahat. Paranaque Metro, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar
ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si